Okay, magandang hapon sa lahat. At bago tayo magsimula dito sa Justin Talk News PH, pakipindot naman yung like. Then pakishare din itong video na to sa mga kaibigan natin. At para doon sa mga bagong manonood, bagong dumalo rito sa ating channel na Justin Talk News PH, paki-subscribe naman. Okay. So, pag-usapan natin to, napaka-importanting topic. We will be talking about this topic na presently ay nagaganap sa ating bansa ngayon, na nagdulot ng sobrang kahirapan sa maraming mga mamamayang Pilipino. So, ano ba ito? Yung pagtaas ng gasolina at diesel sa ating bansa. At hindi lang naman sa ating bansa, kung sa buong Asia, sa buong mundo ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng enerhiya, ng crude oil, particularly naapektuhan tayo sa presyo ng gasolina, ng diesel, lalo na yung diesel, LPG, at doon sa iba, natural gas, at yung kerosene, which is a byproduct of petroleum also. So, meron bang pag-asa na bababa ito sa madaling panahon o sa ilang linggo lang? Masaklap na balita, hindi ito bababa na medyo mahaba-habang panahon. Hindi naman isang taon. Probably mga 3 months. So, kung nagtitiis tayo ngayon sa panahon na to, ang worst case scenario natin ay 3 months. At ito naman ang laging sinasabi ng mga big time oil industry players na 3 months daw yung supply nila. Pero ang napakalaking tanong kasi dyan di naman natin alam kung nagsasabi sila ng totoo o hindi, dahil ang Department of Energy parang inutil naman, hindi nila alam kung paano, kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga oil companies na to. At hindi naman tayo gaano worry dyan sa supply sa pagka-ngayon, dahil meron pa namang supply. Pero ang presyohan, sa totoo lang, bakit hindi natin ma-experience yung mababang halaga? But tataas pa ang presyohan ng gasolina, diesel, sa dahilan na hindi pa na-resolve yung problema dyan sa Middle East, between the war with US, Israel, and Iran. Kahit na nagkaroon na ng ceasefire, dahil nga kung saan dumadaan itong mga barko sa isang strait, ang tawag nila Strait of Hormuz, diyan dumadaan yung mga barko na nagdadala ng mga crude oil papunta ng iba-ibang bansa, iba-ibang destinasyon sa mundo. Wala pa nakakadaan. Kagabi may nakaschedule na 12 na barko na pwede dumaan. 5 lang ang nakadaan, at 2 nito ang may kargang 1 million barrels of oil. At ito papunta ng Singapore yung isa naman papunta ng India. Yung 2 yun. Yung nakaraang gabi may nakadaan na 2 barko, wala silang flag carrier, pero napag-alaman natin napapunta sila ng China. Ngayon nagka-problema nga dyan, dahil kung malala natin yung ceasefire na naganap nung nakaraang 2-3 araw, isa sa mga pangako ng Iran na lahat na barko na dadaan nakulong dyan sa Gulf fronting United Arab Emirates at dyan sa Strait of Hormuz ay padadaanin nila. Napakarami niyan, halo-halo, may cargo, may oil tanker, at yung mga ibang barko na may cruise ship pa nga na nakulong dyan. All in all, 3,400 daw ang barko na nandyan sa loob. Ilan pa lang ang nakalabas.
At itong Strait of Hormuz supposed to be daily nila na lumalabas diyan is 1,500. 150 na mga cargo ship, barko, halo-halo na yan madaan dyan galing sa UAE, galing sa Bahrain, galing sa Iran mismo at sa Kuwait at Iraq. Diyan dumadaan sa Strait of Hormuz. Ayan nga, dahil nagkaroon ng problema dahil yung IRGC ayaw nilang padaanin yung mga maraming barko at ang iba takot na dumaan dahil nga walang kasiguraduhan kung hindi ba sila paputokan ng drones or missile ng IRGC. Itong IRGC, ito yung mga Revolutionary Guard ng Islamic Republic of Iran na nagkabasag-basag na ito, nagkaroon ng mga factions na splintered na dahil alam naman natin kung anong nangyari ng gobyerno ng Iran. Halos ma-assassinate na halos lahat. Na-assassinate yung supreme leader nila, yung kasunod na mataas ang posisyon, na-assassinate din. Yung defense secretary nila, na-assassinate. Ang dami nilang na-assassinate na mga cabinet secretaries kasabay doon sa supreme leader nila na si Ayatollah Khamenei. So sa totoo lang ngayon nagkaroon ng faction ang gobyerno ng Iran. So, merong faction ng mga hardliner, ng mga IRGC, na may mga terorista talaga na hardliner. Meron ding mga moderates, ang ibig sabihin yung pwedeng makipag-usap at medyo nasa gitna. At meron ding iba na ibang grupo din sa IRGC. O yung mga sundalo nila na hindi kasama dito sa isang faction na humahawak dyan sa Tehran. No. Ito na yung nandyan sa Strait of Hormuz, kanya-kanyang commander na yan, yung mga grupo na yan. At yan nga ang gustong hawakan ng ilang mga mataas ang posisyon na IRGC. Na ngayon ay nagpunta ng Islamabad, Pakistan dahil nga mayroong negotiation between the US and Iran na pinagkasunduan nung ceasefire. So, alam naman natin ng Iran, napaka-utak niyan kung with regards to the negotiations. Kaya ang dami nga nilang pinalutang na hindi naman kasama doon sa usapan. Isa na nga dyan yung problema dyan sa Strait of Hormuz na dapat nung nag-agree sila na magkaroon ng ceasefire, dapat binuksan na nila yan, hindi na nila pinakialaman. Ginawa pa nila, pinipirahan pa yung dumadaan. At ito, nalaman ni President Trump at nagbigay ng warning si President Trump na huwag niyong gagawin yan. Kasi kung matapos lang itong 2 weeks na ceasefire at walang mangyari, babalik tayo sa bombahan. At tuluyan na talagang masira ang Iran. At alam mo naman natin, yung mga terorista na to, matataas ang pride. Ayaw nilang sabihin na talo na sila. Where in fact, matagal na silang talo. Wala na silang navy. Lumubog na lahat. 24 piraso yun. May 3 navy ship pa sila na nasa Sri Lanka. Ang isa nasa India. Na ngayon, nakakulong yung mga tripulante. Kinulong. Na dahil nga, yung isa pala nasa Sri Lanka, yung isa, pinalubog ng US Navy. So itong naiwan na grupo, mga hardcore yung iba dyan, talagang matagal na ng mga terorista. Ang iba dyan, mamamatay tao talaga. Ng kapwa nila mga Iranian din pinahirapan. Yung gusto re-rebelde o lalaban sa administrasyon ng Islamic Republic, talagang ginugurgur nila kaagad yan. No, ganyan kalupit yan. Kaya yan, sila rin ang nag-maintain ng mga proxy army nila. Ibig sabihin, yung mga army, mga rebelde,
mga terorista na nasa ibang bansa, army na tulad ng Hezbollah dyan sa Lebanon, yung natalo na Hamas dito sa Palestine, sa Samaria Judea area, at yung mga Houthis sa Yemen dyan sa may Red Sea, halos katabi lang ng Saudi Arabia. So ngayon nagkaroon ng problema yung Hormuz Strait of Hormuz, kaya walang dumaan. Yung UAE gusto nilang protektahan yan, pero hindi naman nila kaya. Ang yaman-yaman ng UAE, Dubai, namayagpag sa kayamanan yan, pero mahina pala yung military nila. Swerte nga sila na meron silang Iron Dome, yung nagprotekta sa kanila laban sa mga missile na pinaputok ng Iran. Kung wala pa sila, ubos yung building diyan sa Dubai. Kagabi nga nagpaputok pa rin ng Iran sa kanila kahit na ceasefire na, kasi marami nga diyang kanya-kanyang commander, mga grupo-grupo, kasi wala na silang central command. Patay na yung mga matataas ang posisyon na mga commander na humawak ng kanilang army. Actually, mayroong regular army ang Iran, pero yan ay parang hindi sumama dyan sa gulo na yan. Baka yung iba nagtago or hindi na pumupunta dyan sa IRGC, kasi iba ang IRGC, ito yung mga terorista. Ngayon ang may hawak ng Iran for 47 years. Sipin mo yun. So kaya yun ang problema ngayon. Yung pag-uusap dyan sa Islamabad, marami namang demand ang Iran. Natural, kung pupunta ka sa isang negotiation, usapan, kahit alam mo na hindi ibibigay, lalo na alam na Iran na wala na talaga siya, dapat sumuko na lang siya. At yun pa naman na ang nasa isip ni President Trump. Inutusan niya ang Vice President niya na si J.D. Vance, kasama yung si Steve Wilcott. Steve Wilcott, ito yung nagpakawala ng mga hostages ng mga Hamas dyan sa Palestine, sa Gaza. Siya ang nakipag-usap, kaya magaling siya na negotiator, at siya rin ang nag-negotiate doon sa Venezuela, yung pagkabagsak ni Maduro. At kasama niya si Jerry Kushner, ito yung son-in-law ni President Trump. Silang dalawa ang negotiator, kasama si J.D. Vance na nagpunta ng Islamabad. Ngayon, itong kaharap nga ng sa Iranian side, na mga nag-negotiate, hindi pa malaman kung sino. Merong isa, Muhammad, IRGC yan yung commander na ito ni tauhan ni Soleimani, na buhay pa yung dalawa niyang commander na nasa taas sa kanya, patay na yun, na-assassinate din yun sa missile ng high precision guided missile. Tinamaan yung dalawa niyang mataas sa kanya na commander. Ngayon, yun ang humarap dyan. Nung isang gabi, 3 lang yung gustong humarap. Yung si Arakji, yung foreign minister, tapos yung Muhammad, tapos may isa pa. At nadagdagan ng 3 dahil nga mayroong sumama na mga ibang mga grupo na gusto rin na magpahayag sila doon sa negosasyon na yan. At ngayon nagkagulo ang Iran dahil unti-unti na yung mga tao lumalaban na dahil nakatanggap na ng armas galing sa CIA. At ngayon, nung isang gabi, inaambos yung mga IRGC at Basij force nila. Yung Basij nila, parang mga CHDF ito, mga Kapgo. Yan, Kapgo pala ito sa Mindanao. Yan ang inaambos ng mga tao doon. Yung mga tao na yan, talagang dapat naman sila lumaban, kasi alam mo yung nakaraang Enero, 40,000 ang patay doon sa demonstration. Minamachine gun ng mga Basij force, itong mga CHDF, mga Kapgo nila. Isipin mo yung 40,000, hindi naman sa tiran lang yun.
Marami kasing probinsya ang Iran. Nung nagkaroon ng mga rally, walang tanong-tanong. Pag binubuwag kayo, pag hindi kayo susunod, baril ka agad. Nagkataon na walang baril yung mga tao. Kaya yung mga kapatid ng mga bata pa kasi ang umaattend ng rally, 15, 16, 19 years old. Yung mga tatay na yan, nande-rebuild din na ngayon. Nagpadala rin ng armas si President Trump through the CIA. Ang mga CIA ang nag-distribute doon nagsimula sila doon sa northern provinces ng Iran. Kaso dahil nga hindi naman pwedeng haharap ang mga CIA, ilan lang naman sila, nagpatulong sila sa Kurdish rebels na mga Iranian din. Ang problema, minamagic yung ibang armas. Hindi ang mga boss master pa naman. Meron din AK na China na AK. AK na hindi Russian ibang klase. Ngayon, yung iba hindi nakarating. Kaya ngayon sabi ni President Trump, bakit hindi binigay? Kasi gusto nga nila magkaroon ng regime change na mapalitan yung malupit dyan na gobyerno na matagal na nagpahirap sa kanila, 47 years, isipin mo yan, na nagpahirap sa mga Iranian. Napakahina rin ng mga Iranian. Hindi man sila nag-rebelde, lang sila, parang manok na kinakatay, papayag lang sila ng ganyan. Dapat noon pa sila nag-rebelde. Kaya mayaman naman sila kaya nila bumili ng mga armas. Pero ngayon pa nangyari. Ang mga Amerikano kasi, ito, lalo na si President Trump, iniiwasan niya na magpadala ng mga sundalo dyan. Kasi alam mo naman dyan sa Amerika ngayon, marami siyang mga kalaban na nasa politika, lalo na sina Biden sa mga Democrat. At yung mga dyan, press na kalaban ni President Trump, ang CNN, laging fake news ang pinapabalita niyan tungkol niyan sa gera. Yun your post mismo. Baliktad yung mga nila, mga pinapalabas sa balita. Sinasabi na nanalo ang Iran. Paano manalo? Nanalo, wala nang Navy, wala nang Air Force. Malayang nakalipad yung eroplano nila dyan. Ang daming nasira na mga factories ng missile. Mga missile nila na nakabaon sa mga malalalim na na penetrate pa rin ng malalaking bomba ng US, yung nasa ilalim ng mga bunker nila. Kaya wala na talaga sila. Brown out na nga sa Tehran, kalahati ng Tehran walang ilaw. Kaya ngayon, ito ang sinasamantala ng mga tao na naghihiganti. Yun, namatayan ng anak, namatayan ng kapatid. Yun ang nagkaroon ng mga armas ngayon. Unti-unti nila tinitira yung mga naka-duty, nasa mga checkpoint ng mga IRGC at saka yung basits, yung parang kapgunga. Yan ang binabanatan nila. Halos gabi-gabi may dyan, may mga ambus-ambus dyan. Kaya yan, ultimately, dadami ang rebelde dyan. Ilan lang naman ang ang basits. Siguro sila lahat kasama na yung IRGC, hindi pa abot ng 200,000 yan. Kaya nilang ilan ba sila? 99 million. Dami niyan. Kahit na sabihin natin na nag-recruit sila ng mga Afghanistani, lalong nagagalit ng mga Iranian na civilian. Bakit pinapasok niyo mga taga-Afghanistan na Al-Qaeda? Kasi baka kukulangin sila sa pwersa. Tsaka yung mga Iraqi na mga Hezbollah na Iraqis. Diyan din nakatira sa northern part of Iraq. Halos ka-boundary lang ng Iran. Yan ang mga hinahire nila. Ang problema ngayon, naubusan sila ng pera. Dahil halos magsara na yung mga bangko, wala nang source of income ang Iranian government. At saka nahirapan na talaga sila dahil mga bangko nila na kontrolado ng IRGC halos magsasara na lahat. Maraming mga establishment na sirado na. Diyan, dahil tungkol sa gera na yan. So, yung gusto ni President Trump na mapalitan na ng bagong rehimen yan, pero hindi naman yan ang priority niya. Ang priority niya na makuha yung high-grade uranium na yun sana ang gagawang bomba ng Iran.
para gamitin niya paglaban sa US at saka sa Israel, na sabi nila iilang araw na lang pwede na gagawing warhead o bala dyan sa mga missile nila na intercontinental ballistic missile na kayang abutin yung Europe, Paris, yung UK, yung London, kayang abutin, at pwede rin abutin ang New York. Kaya nga yun talaga ang pinilit ni President Trump na makuha yung uranium na yan. Ang problema dahil nasa underground nuclear site yan. Nung nakaraang June, yung Operation Midnight Hammer nila ng US, binumba nila yan ng mga one-tonner na MOPS ang tawag nila, Massive Ordnance Penetrator, na mga bomba hinulog ng B-2 Spirit Bomber, yung nila stealth bomber, at bumagsak yung mga na yan, nuclear site. Kaya ang nangyari, nabaon yung mga uranium. Nasa ilalim ngayon, ilang ang estimate nila, nasa mga 80 meters eh. Isipin mo, 80 meters, ang lalim yan. Bumagsak pa rin. Kasi hindi lang naman isang bomba ang hinulog. Isipin mo, 1 ton na bomba na kayang wasakin yung mga simentong mga makakapal sa bunker. Talagang tatlo yan dyan sa Fordo, sa Duhans, at saka yung sa Istahan, tatlong nuclear site. At ngayon yan ang gustong hukayin ni President Trump. Hindi nga mahukay-hukay dahil may gira. Yan ang problema. Kaya hindi talaga alis ang US dyan kapag hindi nila makuha yung nuclear dust na yan. Tawag nila nuclear dust, the uranium upgraded. 60% pa lang naman yan. Pero kung aabot na yan, ma-upgrade yan, ma-refine. Ibig sabihin, ma-refine siya up to 90%. Pwede nang gagawing bala sa nuclear. Kasi itong mga technology na to galing sa China. China nagtuturo, Russia tinuturuan sila, at North Korea. Yan ang katotohanan yan. Kaya mainit ang ulo ni Xi Jinping kasi na wala na silang source ng oil ang China ngayon, kasi 90% ng oil ng Iran halos papunta ng China. Ngayon paano ngayon yan? 60% ng lahat ng oil ng China, ang kanilang pangailangan sa oil, 60% yan ini-import nila. So yung ibang oil galing ng Russia, 60%. Kasi pag wala yan, hindi natatakbo ang mga industriya dyan sa China. At ngayon nalaman na Amerikano, mahina pala itong China kung walang oil. Kaya yun ang problema ng China ngayon, malaking problema nila. At saan ba tayo sumasandal ng oil supply natin? Hindi pa sa China. O doon, dyan tayo kumukuha. Yung Shell, Caltex, Chevron, hindi na yan nag-refine. Tinigin na nila yung refinery dahil mahal nga mag-refine. Ang gusto lang nilang, ang ginagawa nila for a couple of years ay bumibili na sila diretso sa China. Paano ngayon? Walang supply ang China. Kasi nga, sa problema dyan sa Strait of Hormuz, ang petron bumibili sa Saudi. Ngayon, ang problema, mataas ang presyo. Kaya nga, imposible talaga na bababa ang presyo ng gasolina dito. Kaya pataas ang pataas. Yan. At patuloy maghirap ang mga tao. Lalo na yung umaasa ng diesel. Isipin mo kung 200 ang diesel mo. O, yung sasakyan mo, ilagay mo na lang na 7 kilometro. Yung mga diesel na mga SUV, kahit na L300 o yung mga Isuzu L. O, swerte ka na kung sa 1 litro makatakbo ka ng 10 kilometro. Kadalasan yan 6-7 lang yan. Kung blue ba yung makina mo, yung mga jeep, yung mga buses, ganyan ang consumption yan, 6 to 7 kilometers in 1 liter. So, ibig sabihin, kung bibiyahe ka ng 50 kilometers, ilagay na natin 10 kilometro, 10 litro, 50, ilagay natin, safety ka na dyan sa 50. 50 kilometers, 5 liters, 5 liters times 200, kung 200 na, 500, 200 times 5, di 1,000, balik ka, di 2,000.
Isipin mo yan, kung magkakarga ka lang ng ilang pasahero o magkakarga ka ng gulay dito sa may papuntang Baguio, puro mga Isuzu Elf ang ginagamit niyan. O mga six-wheeler, saka yung, kadalasan, malalaki pa nga sa six-wheeler. Saka pansinin mo yung mga highway natin dito sa Metro Manila. Tingnan mo yung mga sasakyan na dati dyan sa NLEX, North Luzon Expressway, saka South Luzon Expressway. Napaka-traffic dyan, ang tindi. Lalo na kung may mga holidays. Pero ngayon, yung araw ng Kagitingan, halos walang sasakyan. Diretso-diretso ka sa tollgate. Wala, talagang... Pero, ang lahat na tao nakatingin sa sa gauge ng gasolina kung nasaan na banda. Kanyang katindi ang pangyayari ngayon. Yung gasolina tataas na rin. Dito sa Metro Manila, expected na abutin ng 140, 150. At yung diesel nasa 170 na. At sinasabi nila, bago sunod na linggo, abutin na ng 200. So paano na lang yun? Anong solusyon ng pamahalaan? Kahit na alisin pa nila yung VAT, excise tax, magkano lang mabawas niyan? Wala rin yun. Dapat talaga magkaroon ng subsidy ang presyo. Hindi yung subsidy na binibigay sa mga jeepney na 10 pesos lang ang may subsidy daw, 10 pesos lang. Tapos sa bagay mabigat din dahil merong allocation lang 150 liters a week. Tapos, kung bibili ka ng ilang litro sa 150 liters, 10 pesos bawat litro ang bibigay nilang discount. Discount lang. Kasi parang ayaw nila ibaba yung magkaroon ng excise tax reduction dahil marami naghihinayang doon sa kikitain doon ng gobyerno. Para saan ba yung pera na yan? Dapat ibigay nyo yan sa mga tao. Ituloy na i-deduct yan kasamang VAT. Ano pa bang gamit niyan? Mga tao mo hindi na makapagtrabaho dahil nga wala nang mga jeepney dito sa Metro Manila. Lahat na jeep dito puro owner operator na, driver operator na nagmamaneho dahil kung boundary mo yan, wala na talaga, kawawa yung driver, maubos sa gasto sa gasolina. Pwede sila maghati. So nakikita mo ang problema. Kaya ang gobyerno kasi natin sa totoo lang, bakit nagaganito tayo? Bukod sa hindi handa, wala talagang balak. Wala silang balak na sulbahin tong problema na to. Nangungutang ng pera, sa iba naman linalagay. Sa infra linalagay, sa karsada. Anong gamit ng karsada kung wala ng sasakyan na tumatakbo? Dapat niyan, tulad ng ginawa ng Malaysia, Indonesia, Thailand, tsaka Vietnam. Sinusubsidize nila yung pagtaas ng presyo. Ganyang kabigat. Halimbawa, umabot na ng 100. Ang lumang presyo, 60. Silang sasagot sa 40. Pero kung sa atin din, kung abutin ng 200, kahit nasabihin pa natin na subsidize yung 100, 100 pa rin ang presyo. Pero at least, 100 ang presyo ng diesel. May subsidy talaga. Talagang bibitawan ng gobyerno yung resources niya para makontrol ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Na alam naman niya, lifeline yan din sa mga businesses. Pag wala na yan, lalo na diesel, pag wala yan, patay talaga mga negosyo. Dito na lang sa Manila, ilan na nagsasara. Bukod sa gasoline station. Alam mo ba anong mga natamaan dito? Di ba along the highway maraming restaurant, kasi maraming mga rider, yung mga nag-grab, delivery, mga ganyan. Tsaka yung mga nagtatrabaho sa Manila na nasa suburb, hindi na sila sumasakay ng jeepney dahil na malilate sila. Ginagamit nila mga single motor na lang. Pero ngayon tingnan niyo, wala na halos mga restaurant sarado, wala na kumakain nagbabaon ka. Yung iba hindi na talaga makabiyahe, nagji-jeep na lang. Kaya makita mo yung jeep ngayon lang ko na dito, kasi bawal na sumasabit dito, hinuhuli. Pero ngayon ang daming mga jeep na maraming sumasabit. So nakita mo, so ultimately palubha yan.
pag hindi talaga masolve yung problema dyan sa Strait of Hormuz. Hindi maayos ang negotiation dyan nila ni President Trump, JD Vance saka yung Iran. O kung magpatuloy man ang gera dyan, pwede rin yun, pero hindi naman kaagad matapos yan eh. Kasi kung magmatigas ang ulo ng Iran na wala talagang agreement na ma-reach niyan, hindi sila magka-agree, yung dalawang side, yung Iran magmatigas, natalo naman talaga. At ang gagawin ni President Trump, pasukan ng US Marines, yung Strait of Hormuz. Na yun naman ang balak dati, kasama na yung Al-Qaraj Island na nandyan ang maraming refinery ng Iran, yung island na yan. So kung mapasok na yan, pwede na ang Strait of Hormuz madaanan kasi kontrolado na nila yung coastline ng Strait of Hormuz. Maalis na nila yung mga pass craft nila, mga pass boat nila dyan na may mga dalang missile, yung mga drone na made in China. Then yung mga missile din, yung mga tunnel dyan, ma-clear up na nila yan. Pero ilang buwan pa, 1-2 buwan. Sabagay, mabilis naman kumilos ang Amerikano dahil ang ginagawa nila, binubumba muna nila lahat bubumbahin muna yung coastline na yan. Ang problema lang, kawawa yung naka-park na mga dyan, mga barko, baka yun ang tirahin ng Iran yan habang nagkagulo sila. Kaya sakit sa ulo yung mga may-ari ng mga super tanker na yan na naka-insured yan, na ngayon nga tumaas ang insurance dyan, risk insurance dyan sa barko at yung karga. Dati $52 lang ang competition. Halimbawa kung 2,000 barrels 2 million barrels, i-compute mo yan sa 2.2. Yun lang ang insurance niya. Pero ngayon, alam mo kung magkano? 3.5. Pinakamababa na yan, may 5% pa. Sipin mo ang laki. Kung 1 million barrels yan, ilan ang tax, ilan ang risk insurance yan? At binibilang yan by the day. Kaya ang bigat. Plus yung insurance pa ng barko mo. Kaya mabuti na nga lang, hindi ako nakabili ng barko eh. So ganyan ang sakit sa ulo ng mga bilyonaryo ngayon na negosyo ng oil. Ang daming, isipin mo 3,400 na barko na sa loob sa Gulf facing UAE. Ngayon, ito nga mangyari, kung hindi talaga ma-resolve yan, magkaroon ng gulo ulit, matigas ang Iran, talagang bumubahin ni Trump yan. Kasi nung natapos ang ultimatum, sinasabi talaga ni Pete Hegseth, yung Secretary of Defense ng US, talagang bumumbahin, handa na sila eh. Anong titirahin nila? Yun dyan, sa Strait of Hormuz, titirahin nila lahat yan. Lahat ng mga refinery, bumbahan nila yan. Kaya, kawawa talaga ang Iran kung nangyari pa yun. Pati yung mga power plant nila, yung nagbibigay ng kuryente, talagang sirain nila, mga bridges, mga tulay, hindi ka na makatawid sa kabila, magbabangka ka na lang. Ganyan sana mangyari sa Iran kung tinuloy yun. So, ito, sana magkaroon ng bibigay yung mga terorista diyan sa Iran. Kaso nga, hindi. Yung mga yan, terorista yan eh. Hindi yan, mga hardcore yan. Sila ang nag-develop ng ISIS sa Iraq. Sila nag-finance ng ISIS. O, gaano naman kalupit yung ISIS? Ganyan naman ang pamumuno dyan sa Iran, parang ISIS din. Ganyan, malakihang ISIS yan. Sino nagsuporta ng Al-Qaeda sa Afghanistan? Sina Bin Laden, yung Twin Towers, sino nagpaputok? Sila nag-finance. O, nakita mo, nakakaano lang iba, hindi nila alam kasi ang history ng mga Iranian, IRGC, hindi nila nalalaman. Ganyan ang ginagawa niyan. Ultimo Mauti na nagsimula diyan sa Marawi Seeds. Ang Mauti ay sponsored or tinutulungan ng ISIS. Di ba? Ang pera galing sa ISIS din. Ang ISIS sinusuportahan ng Iran. Proxy army ang ISIS ng Iran. So, pati yung yung sa Malaysia,
Jimaya Islamia, tsaka sa Indonesia. Yung namumba dyan sa Malaysia, tsaka sa Indonesia. Supported by Iran yan. O kaya, nagugulat ako ng iba, pinapaboran pa yung Iran o ng mga terrorist dyan, mga Muslim jihadist dyan, extremist dyan. Hindi yan ang sinunod nila yung totoong turo ng Islam. O, hindi. Pag malaman kang Kristiyano ka sa Iran, pugot ulo ka kaagad. Kaya hindi pwede. Saan ka makita ng ganyan? So, yan ang problema na malaki sa Pilipinas. At huwag nating i-expect na ganyan kabilis yan ma-resolve. O kahit na may agreement sila dyan, hindi pa rin safe yan. Not until talagang makialam yung US. Kasi bakit hindi nakialam ang US talaga dyan? O matagal nag-react. Pwede naman sinugod kagad ni Trump yun yung Strait of Hormuz. Ang inis na inis siya, galit na galit si President Trump. Kaya pinabayaan yan dahil sa NATO. Alam ba ninyo ang European countries, Germany, UK, Finland, Denmark lang, lahat, Switzerland, Spain, Italy, sila na mga member ng NATO. Lahat yan dependent sa oil galing dyan sa Strait of Hormuz, sa mga bansa na nagsusupply ng oil, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman. Anong sabi ng mga NATO members? Hindi kami makialam dyan. Kaya kayo na lang bahala dyan. Sinabi kayo nagalit si Trump. No, nangangailangan kayo ng tulong namin since World War II daw. Nandyan kami. Kami nga naggumagastos ng funding ng NATO para maprotektahan kayo laban sa Soviet Union noon at saka sa Russia ngayon. O yung problema sa iyo rin, si Ukraine. Sino nagbigay ng pera? US. 350 billion ang binigay ni ni Biden. Sabi ni President Trump, hindi kayo pinabayaan. Kasi kung pinabayaan pa kayo, baka umabot na yun sa Germany yung mga Russia dyan, mga Russian. O. Kaya medyo nagtampo talaga siya, lalo na sa UK. Kasi ito, iwan ko ba't nag-iba ang isip ng mga European. At siguro sa dami na kasi mga Middle Eastern dyan na nag-migrate dyan, lalo na sa France. Kaya nga ang tawag nila sa France ngayon, Francistan. France daw, Francistan, parang Pakistan, tsaka Afghanistan. Dahil ang dami mga Muslim na mga migrants dyan. O, at itong Spain na Kristiyano naman sana, Katoliko pa. Pakasama Italy. Humingi lang ng para makadaan lang mga eroplano ng Amerikano dyan sa airspace ng Spain at saka Italy. Hindi pumayag. Samantalang may base yata dyan ng hindi pumayag. Samantalang may base dyan ng US. Kaya sabi ng pagkatapos ng gulo na to, sabi ni President Trump, tatanggalin ko yung mga base dyan, bahala na kayo sa sarili nyo, magkagulo kayo dyan. Kasi sinabihan niya, dependent kayo sa amin na kami magprotekta sa inyo. O ngayon kung may gulo dyan, napakahina ng army, ng military nyo, dapat gumastos kayo ng defense, pang depensa lang. Totoo naman yun, dapat nga dito sa Pilipinas meron din tayong ganyan tulad ng air dome na yan. Kung wala pang air dome, yung surface to air missile na sumasalubong ng mga missile na galing ng Iran, warak na yung Tel Aviv tsaka yung Jerusalem. Meron silang air dome. Ay tayo walang ganyan, kaya ba natin bumili niyan? Gasolina nga, hindi natin kaya. Kung magkaroon ng kaguluhan ng Pilipinas sa China, talagang sa dami nating EDCA sites, wala kang lusot kahit saan sa Pilipinas may EDCA sites. Merong presence na Amerikano na merong lalagyan niya ng missile sigurado. Zamboanga, Bonga City, napakalaki ng EDCA sites yan, base ng Amerikano. Cagayan de Oro, sa Cebu, sa Davao, meron nga si General Santos. 25 yan, lalo na sa Palawan, Puerto Princesa, doon sa may island sa likod doon sa Palawan, meron. Dito sa norte, Cagayan Valley, Cagayan, doon sa taas, sa Lawag, meron. Sa Subic, sa Clark, Pampanga. Lalo na dito sa Manila, diyan, sa
Villamor, meron dyan. Sa Clark talaga ang pinakamalaki sa Kasubi. Kaya kung magkaroon ng putukan dyan, marami talagang maapektuhan. Kasi yan ang target eh. Target ng kung sino man ang magiging kalaban ng Pilipinas, China man o North Korea, lalo na North Korea. Maraming missile yan. No. Madipinsahan ba natin yan? Wala naman tayong air dome. Tulad ng swerte nga ang Dubai na mayroong air dome. Wala pang air dome ang Dubai. Wala nang naiwan sa mga building dyan. Swerte sila nakabili. Kaso nga lang yung mga tulad sa Bahrain saka UAE, sa syudad nila mayroong air dome. Pero ang problema yung mga planta nila, refinery, nasa outskirt ng syudad yan eh. Hindi yan kasama na may air dome or David Sling. David Sling yung pangalan ng iba eh. Depende sa manufacturer. Swerte yung mayroon. Kaya yung mayroong ganyan ay yung nangyari nga sa Saudi, nga, marami silang pumutok na mga refinery sa labas ng Riyadh, labas ng Jeddah dahil walang air dome, tinamaan. Kaya sabi nga ng mga tawag nito, mga Saudi, it will take around 3 to 4 years na maayos namin yung mga planta na yan. Kaya talaga hindi natin i-expect bababa talagang presyo ng gasolina at diesel. Sa totoo lang, kung titingnan natin ang nangyayari. Kaya ito, yung problema sa Strait of Hormuz, kung ma-resolve man yan, kailangan makialam ang NATO na yan. Yung naman, itong Strait of Hormuz kasi, yung mga country dyan kumukuha ang China, South Korea, Japan, dyan kumukuha, India, at saka itong Singapore, dyan bumibili. Ang dito sa Pilipinas naman, Petron lang ang bumili dyan, either sa UAE or sa Saudi. Kaso itong sa Saudi, delikado rin dahil nasa Red Sea yan. Nandyan yung Houthis na proxy army ng Iran. Nagbabanta na ngayon. Bubumbahan yung may tubo kasi dyan, malalaking pipeline galing sa Jeddah papunta ng Yanbu. Yung Yanbu nasa Red Sea na yan, parang puerto nila na pwede ka doon magkarga ng crude oil. Dati ang capacity niyan ay 7 million barrels. So kung 1 million ang capacity ng isang supertanker, bali 1 million. 7. Pero ngayon nabumbahan yung isang refinery nila dito sa malapit sa Yanbu, wala na. Naging 4 na lang capacity nila. So napakahaba doon ng pila. Ang daming supertanker dyan na dumadaan. At may takot pa dahil nga daanan mo yung Red Sea, doon daanan mo yung Yemen eh. Nandyan yung Houthis, kung paputukan kayo, delikado rin. Kaya ang Petron dyan pumipila, dyan sa Yanbu. Yun ang istorya dyan. Kaya yung dumaan na sinabi ni Ramon na galing sa Russia, hindi totoo yun. Galing Yanbu yun. Tinanong nga siya, totoo ba galing Russia yan? Hindi niya sinagot. At saka may blockade tayo eh. May blockade ang Russia. Hindi pwedeng import ka ng crude oil doon dahil pinagbawalan ang Russia na mag-export ng oil sa lahat na bansa dahil nga dyan sa problema sa Ukraine. Ayan, ang totoo dyan. Ang China pwede kukuha sa Kazakhstan. Daming oil sa Kazakhstan. At saka sa Russia pwede. Pero kulang pa rin sa kanila yan sa laki ng industriya nila dyan sa loob ng China. Kaya tayo na kumukuha sa China, na sinasabi ng mga cabinet secretary ni Bangag, anong sinasabi? Pakukunin tayo ng China, bibigyan tayo sa Japan. Mas kailangan nila yung oil na yan. Pwede tayo bintahan na yan, pero napakataas ng presyo. So yun ang katotohanan dyan. So ito, talagang madugo. Kung abutin na ng 200 yan, kasi dito sa Metro Manila, 170 na. I don't know, sa mga probinsya, ilang gasoline station na nagsasara. Ang matibay lang dyan, yung Caltex, Petron, Shell, pero yung mga independent distributor, marami nagsasara, lalo na yung maliliit.
Paano ka makabili niyan? Napakamahal. O, tsaka bumaba talaga. Bumaba talaga ang gumagamit. So, yan ang malaking problema. So, yun ang reason na hindi talaga tayo magkaroon ng mababang presyo ng gasolina at diesel sa madaling panahon. Lalo na itong pamahalaan na to, wala. Nga ang pamahalaan. Kahit anong isipin mo yan, isa lang solusyon, subsidy sa presyo. Kahit anong paikot-ikot mo pa dyan na ito, subsidy ng ganito, wala rin yan. Kasi tuwing karga mo, maramdaman mo kaagad ang presyo. O, sabihin na 10 pisong discount, magkano lang yung 10 piso? Dapat niyan talagang subsidy. At forward thinking sana, may plano, may strategic oil reserve plan ang pamahalaan na hindi naman ginawa ng PNOC. Ang PNOC naman isa sa departamento ng ating gobyerno, dapat yan ang ginagawa. Hindi ginagawa. Ilang taon natutulog yung mga yan, nilalaki ng sweldo ng mga yan. Wala nga exploration Dapat in-explore na yung West Philippine Sea na masyado tayong kaya ito dumating na sa atin. Hindi tayo handa. At ang malungkot pa, yung pera sana na pwede naman pangsangga dyan sa emergency na yan, nasa malita na lahat. Pinaghati-hatian na ng mga kurakot. So wala talaga mangyari sa Pilipinas. So ito, tiisin natin, marami talagang naghihingalo na industriya at naghihingalo na mga negosyo. Dito sa Metro Manila, ramdam na. Kahit sabihin mo, maraming tumatanggap dito ng remittance. Wala rin. Talagang naghirap pa rin mga tao. So, ganyan na lang. Tiis na lang tayo. Antayin natin. Magdadasal lang tayo na maayos na yung problema dyan sa Middle East. Kasi kung sa sarili nating kakayahan ng mga namumuno natin, wala namang kakayahan, wala talaga mangyari. Hindi tayo napakadilim ng pangyayari kung hindi ma-resolve yung problema dyan sa sa Strait of Hormuz. So balikan ko yung meron kasi nagtatanong bakit hindi yan inayos ni President Trump. Kasi ang US hindi naman dependent dyan sa Strait of Hormuz, sa oil dyan. Hindi siya kumukuha gaano ng oil dyan. May mga ilang private company ng US pero hindi sila kumukuha. Ang dami nilang oil sa Alaska, dito sa Gulf ng Mexico, o Gulf of America, tawag nila, sa Venezuela. Hindi na talaga sila dependent sa oil. Kaso pag magre-reflect sa Brent, doon binabase yung presyo ng oil. Hindi sila naapektuhan ng ganyang katindi. Kahit na sa mga European countries, hindi. Tayo lang talaga sa Asia. Kasi dyan tayo kumukuha sa Strait of Hormuz. Japan, China, yung mga Asian countries. Mabigat. Ngayon, nainis nga si Trump dahil nga yung ibang European countries dyan kumukuha pero hindi sila tumutulong para maging secure ang pagdaan ng mga barko dyan. Sabi ng France nga at saka UK, magpadala na lang kami barko dyan kung hindi na ganyan kagulo. Isipin mo yun. Kung hindi mga hindi malaman, hindi naman tayo presidente ng bansa So, ganyan ang nangyari dyan na naiinis si President Trump. Mabuti nga itong NATO chairman nila, si Rutte, apelido Rutte. Medyo kumampi kay Trump. Ito si UK Prime Minister, walang hiya rin yan, yung kapal na mukha niya. Keir Starmer. Ilang beses tinulugan ng US ang UK. Ngayon, matalikod. Hindi talaga daw siya magpadala. Lalo na si Macron. Siyempre, malapit na yung eleksyon sa France. At marami mga butante dyan, mga taga Middle East na nag-migrate dyan. Kaya nga dyan daw sa sabi ni President Trump, ang Paris daw parang hindi na Paris kasi ang daming mga taga Middle East na nandyan. Ang iba mga permanent resident alien na rin at ng iba mga citizen na. Kaya nag-iba ang kulay ng France at alam mo naman mabilis dumami yung mga Muslim na mga migrants dyan dahil ang mga French citizen ayaw nila na maraming anak. Isa, pinakamarami na yung 2.
Pero baliktad sa mga Muslim na migrants eh. Sa kanila, 2-3 asawa at kailangan 8 ang pinakamababang anak. Kaya dumami na mabilis yung mga Muslim community dyan sa France. Pero marami rin naman dyan na magaganda ang ang mga trabaho, mga doktor, okay lang yun. Lalo na yung mga galing Iran na lumayas, nag-asylum dyan sa France. Pero yun na nangyari. Na beholden na yun si Macron sa mga residente na galing sa Middle East dahil mga butante din sila. O, di ba? Parang Pilipinas din yan. Yung mga squatter, hindi basta-basta mapaalis dahil mga butante yan. Yung barangay captain, pinipigilan na mapaalis yan dahil sino pang bubuto sa kanya? Yun ang niya, doon siya kumukuha ng maraming buto sa mga squatter eh. Di ba? Ganyan. Parang rin nangyari sa international states. So, ganyan lang kwento natin ngayong gabi na to. At ito nga, binabantayan ko yung pangyayari dyan sa pag-uusap negotiation ni na J.D. Vance, ang Vice President ng US, at yung son-in-law ni President Trump na si Jerry Kushner at saka si Steve Witkoff. Anong mangyayari niyan? Tsaka yung mga Iranian, mga teroristang umupo dyan sa lamesa para pag-usapan ng settlement ng kaguluhan dyan sa Iran. So hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat kung sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds. Bago kayo umalis, pakipindot naman yung like, pakishare, and pakisubscribe. So maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. At I hope na dadalo kayo ulit next time. At magandang gabi sa inyong lahat, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat, at God bless. Salamat po.